Hi to Rosely Kawarada, thanks for reading. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Nasaan na ang mga yun? Tanong ko sa sarili ko pagkapasok ko ng kondo. Nakita ko pang may garbage bag pa sa may gilid. Nalaki pa ang mga mata ko nang biglang lumabas mula sa kusina si Levi na may suot na apron. May bitbit itong mas maliit na garbage bag habang nakasuot ng disposable gloves at face mask. What the hell are you doing? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Cleaning? Tila nagtatakang sagot pa niya habang palapit sa akin. Huwag mo akong pilosopihin, Levi. Bakit ka nagdilinis? Inis na tanong ko sa kanya. Kasi sobrang dumi ng kondo mo? Wala ka bang cleaning lady? Baling na sagot niya pagkababa ng garbage bag sa may tabi ng isa. Ang laki-laki ng problema natin tapos nagawa mo pang maglinis? Naiiling na tanong ko. Bago ako naglakad papunta sa may sofa at ibinaba sa may mesa ang dala kong cheesecake. Nasaan si Lavender? Tanong ko pa sa kanya. At least nabawasan ko ang isang problema mo. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa rin marunong maglinis. Puro mga delata at noodles pa ang laman ng mga cabinets mo. Tapos mga initing ulam na galing pa sa bahay nyo ang laman ng refrigerator mo. Naiiling na sabi pa ni Levi habang nagtatanggal ng mask, gloves at apron. Umiwas naman ako ng tingin dahil ganito siya dati. Every time na pumupunta siya rito sa kondo ko, ay lagi niya akong pinagluluto o pinaglilinis. He even washed my clothes. Ano na kayang nangyari sa amin if hindi kami sumuko? Dahil sa distansya namin, kasal na kaya kami o may anak na? Napabuntong hininga naman ako dahil sa naiisip ko. Bakit ba ako biglang nanghinayang sa relasyon namin? Lavender is in your room. Nakatulog dahil siguro sa jet lag. We just got here kanina madaling araw. Sagot nito bago umupo sa katapat na sofa. What will we do now? Tanong pa niya. We will go to my parents' house when she woke up. I will ask my parents para matulungan nila tayo. Ayos lang sa'yo na malaman nilang ex-boyfriend mo ko na itinago mo. Nakangising sabi pa niya. Inismiran ko naman siya. Past is past, Levi. At alam naman na ng mga kapatid ko yun, kaya for sure, alam na rin ng mga parents ko. Pairap na sagot ko. Nagkibit balikat lang ito. Kung nalaman kaya nila dati na boyfriend mo ko, tatanggapin kaya nila ako. Hindi ko alam kung bakit tila may nakita akong lungkot sa kanyang mga mata. What do you mean? Takang tanong ko. Kaya lang naman hindi ko sinabi sa mga parents ko na may boyfriend ako that time ay dahil ayokong isipin din nila ako because of hope naka-live-in na si Janice. Nothing, sagot nito bago tumayo. I will sleep in your spare room. Just wake me up kapag nagising na si Lavender. Bilin pa niya sa akin bago naglakad. Hoy, ipapaalala ko lang sa'yo na kondo ko to. Inis na sigaw ko sa kanya. Alam ko, love, sagot pa niya bago tuluyang pumasok sa bakanteng kwarto. Bumilis naman ang tibok ng puso ko. Did he call my name or did he call me by our endearment before? Wow, Mami, is this your house? Humahang sabi ni Lavender na makababa kami ng sasakyan ko. Yes, sasakyan ko ang ginamit namin dahil walang sasakyan nitong si Levi. He owns the most famous brand of car pero siya mismo walang sariling sasakyan. Dumepensa pa ito na kararating lang daw nga nila kaya hindi pa siya nakakabili ng sasakyan or kondo na pwede nilang matirahan ni Lavender. Bahay ito ng mga parents ko. Nakangiting sagot ko sa bata bago hinawakan ang isang kamay niya. Let's go inside. Masiglang aya ko pa sa kanya.
Masayang tumango naman siya. Akma maglalakad na kami papasok na mapansin kong hindi sumusunod si Levi. Nilingon ko ito at nakita kong nakatanga lang ito na tila kinakabahan. Hoy, anong plano mo? Mukha kang natatae. Nakakunot noong tanong ko pa sa kanya. Will your dad kill me kapag nalaman niyang ex-boyfriend mo ko? Tila wala sa sariling tanong niya. I just chuckle dahil tila isang teenager ito na ipapakilala sa magulang ng girlfriend. The great Levi Grayson is afraid of my dad? Nakangising sabi ko pa sa kanya. I just heard that he is ruthless, that's why. Sagot nito bago lumapit sa amin ni Lavender. He is, pagdating sa mga taong nanakit sa aming mga anak niya or kay mom. Sagot ko bago kami sabay-sabay na naglakad papasok ng bahay. Nakita ko pang tila nagulat ang mga kasambahay pagkakita sa amin. Hindi ko na lang pinansin ang mga ito at dumiretso sa loob. Pinaupo ko muna sila sa may sofa sa sala at nagpakuha ng merienda sa isa sa mga kasambahay bago ako dumiretso sa kwarto ng mga parents ko. Humugot muna ako na malalim na hininga bago ako kumatok sa pinto. Ma'am, are you inside? Tanong ko habang kumakatok. Pasok, dinig kong sabi ni Mami. Pumasok naman ako at nakita kong nagpapatuyo siya ng buhok. Ngumiti naman siya na makita ako. Mabilis akong yumakap at humalik sa pisngi niya bago hinila ang isang upuan sa may gilid at umupo sa tabi niya. Ano yung problema na sinasabi mo? Sa office ba? Baling niya sa akin bago ini-off ang blower na hawak niya. Umiling naman ako bago kinuha ang papeles na nasa bag ko, yung iniabot sa akin ni Levi kaninang pagdating nila. Kahit nagtataka ay kinuha iyon ni Mami. Nakita ko pa kung paano unti-unting lalaki ang mga mata niya. May anak ka? Pero how? Tila naguguluhang tanong niya. Someone's used my name, ma'am, the nanny of Levi. Sagot ko. You know the father? Tanong ulit ni ma'am. Tumango naman ako. We are both victims. Hindi namin anak yung bata. Hinawakan ko ang dalawang kamay niya. I have a confession to make. Kinakabahang simula ko. Nakita ko pa kung paano sumeryoso ang mukha ni ma'am kaya lalong kumabog na malakas ang puso ko. Levi Grayson is my secret boyfriend noong college. Pagtatapat ko. I thought Faith just joking when she told me that. Tanging nasabi ni mom. Lagot ka talaga sa akin, Faith. Sabi na at magsasabi ang isa sa mga kapatid ko sa mga parents namin. Bahagyang umiling naman ako. I am so sorry, Mommy, for lying. Ayoko lang naman na dumagdag pa ako sa niisip niyo ni Dad that time dahil alam kong namamroblema na kayo kay Hope. Sagot ko. Bumuntong hininga naman si Mommy bago hinaplos ang isang pisngi ko at ninintaan ako. Thank you for thinking about our feelings, love. Pero kahit ano pang hirap ang maranasan namin ni Daddy niyo, ay kakayanin namin para sa inyo. With the two of you are still together. Malungkot na umiling naman ako. Huwag mong sabihin, no ma'am, hindi po kami nag-break dahil sa inyo ni Dad. We decided to end up our relationship dahil umalis siya ng bansa. Kaya wala na kaming time sa isa't isa. Paliwanag ko sa kanya. Mommy Faith just sighed before giving back the papers to me. How did you know all about this? Tanong ulit niya. Levi and the kid are downstairs. Nakita ko po sila sa labas ng kondo ko kaninang umaga. I decided to talk to you to ask help. Maybe you can pull some strings para maging invalid po yan. Pakiusap ko pa sa kanya. Okay, I will talk to your dad about this. Sagot niya bago tumayo. Let's go and I want to meet this ex of yours and your instant kid. Nakangiting aya pa niya.
Tumayo na rin ako at yumakap sa isang braso niya. Mom, I hate that smile of yours. Don't you dare play Cupid ha? Nakasimangot na sabi ko pa sa kanya. Tumawa lang siya bago ako hinila palabas ng kwarto nila ni Dad. Hindi ko napigilang mapangiti na makita ko mula sa taas ng hagdanan si Levi na nakangiti habang sinusubuan ng pasta si Lavender. This is why I admire him, dahil mahilig ito sa mga bata. He even know how to cook and clean. Kahit maglaba at mamalengke ay alam niya. Are you imagining him taking care of your kids someday? Nakangising bulong na tanong pa ni Mami sa akin na pinagmamasdan pala ako. Mom, namumulang reklamo ko. Malakas na natawa naman siya na dahilan para mabaling sa amin ang atensyon ni na Lavender at Levi na sabay pang tumayo. Mami, tawag pa ni Lavender at patakbong lumapit pa sa amin. Mabilis ko pa siyang sinalubong na muntik na itong madapa. Hey, careful! Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Ngumiti naman ang bata bago binalingan si Mami na malawak na nakangiti. Hi pretty girl, what's your name? Nakangiting tanong pa ni Mami kay Lavender. Nagpabaling-baling pa ang tingin nito sa akin at kay Mami na tila nalilito. She's my mom, say hi to her. Nakangiting utos ko pa sa kanya. Umaliwalas naman ang mukha ni Lavender bago yumakap sa mga binti ni Mami na bahagya pang nagulat. Hi, I am Lavender Villanueva Grayson po. Nice to meet you, Grandma. Masayang tingala pa niya kay Mami. Bahagyang tumawa naman si Mami bago hinawakan ang isang kamay ni Lavender. Nice to finally meet you too, Lavender. Do you want to see your mommy's room? Nakangiting tanong pa ni Mom sa bata na na-excite namang tumango. Tinawag naman ni Mami ang isang kasambahay at pinasamahan ng bata sa kwarto ko. Now let's talk about your problem. Baling pa niya sa amin bago naglakad papunta sa sofa. Hi Mrs. Villanueva, I am Levi Grayson. Pakilala naman ni Levi nung dumaan si Ma'am sa harapan niya. Tinanggap naman ni Mami ang isang kamay nito. Please sit down, nakangiting utos pa niya. Sumunod naman si Levi. Ako naman ay umupo sa tabi ni Mami habang bitbit ang mga papeles. Now, what are your plans? Simula ni Ma'am. Honestly speaking, Mrs. Villanueva, just call me Tita. Nakangiting putol ni Mami sa sinasabi ni Levi. Please continue. As I was saying, Tita, I don't know what to do anymore. Umuwi po ako rito sa Pilipinas para malaman din ni Love. Bigla itong tumikhim at bahagya pa akong sinulyapan. Problema ng lalaking ito, tanong ko sa sarili ko. I mean, ng anak nyo na may ganitong problema nga po kami. I just learned about this when my nanny died. She did all of this and I don't even know how she managed to fake our signature. Mahabang paliwanag niya. Did the kid know about the truth? Tanong ulit ni Mami. No ma'am, sabad ko. Levi and I tried to tell her but I can't imagine her crying kapag sinabi namin. Bumuntong hininga naman si Ma'am. You can't tell her the truth yet because she is too young to handle that. Kailangan niyo munang maayos ito. At mahanap ang totoong mga magulang niya before you tell her para at least alam niyang may magulang siyang sasandalan kung sakali. Paliwanag naman ni Ma'am. And I will ask some help para mas mapabilis ang pag-aayos ng mga papers niyo. Thank you, Tita. Nakangiting sabi ni Levi na tila nabunutan ng tinik. It's fine, and I am glad na sinabi niyo agad sa akin para hindi na lumaki ang gulong ito. You are both famous, and hindi pwedeng lumabas ito dahil lang bata ang magsasuffer. Noted, Mommy, sagot ko. By the way, where are you staying now, Levi? Tanong ulit ni Mami. In a hotel, Tita. But I am planning to buy a house dahil hindi po ako babalik sa ibang bansa hanggat hindi po naayos ang isyu na to. Sagot naman ni Levi. You can stay here if you want.
hanggat wala ka pang nabibiling bahay. And the security here is tight at mababantayan ko pa si Lavender habang busy kayo sa trabahong dalawa. Offer naman ni Mami. Napatingin naman sa akin si Levi na tila humihingi ng permiso. Umirap naman ako bago tumayo. Stay, kesa sa nag-hotel kayo at baka makita pa ng mga reporters yung si Lavender magawan pa ng issue. Sagot ko. Pupuntahan ko lang siya. Paalam ko pa bago mabilis na naglakad papanhik sa kwarto ko. Why my heart beating so fast? Dahil lang sa mga tingin niya. Hindi pa ba ako nakakapag-move on? Diyos me, isang dekada kaming hindi nagkita at hindi pa rin ako nakakapag-move on? That's impossible.